people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid sa inyong chikang bagong update na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ng bonggang-bongga. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Miss Universe Thailand is starting na sa June 16. So ayun nga, so magkakaroon nga ng screening ang Miss Universe Thailand. Actually, meron silang by provincial. And then, sa June 16, pinatatawag na silang lahat. At dito na magi-start ang kanilang competition. So, tatagal yata ito ng 2 buwan kung di ako magtagkakamali. And then, excited ako dahil dito malalaman na natin kung sino nga ba ang mga officially candidate ng Miss Universe Thailand ngayong taon na to. At tingnan natin kung ano nga ang magiging eksena ng labanan ng Miss Universe Thailand. At hindi lang yun, syempre inaabangan ko dyan, sino ba yung ilalaban nila sa Miss Universe, sino ba ilalaban nila sa Miss Cosmo, dahil dyan nila kukunin ang ilalaban nila sa Miss Cosmo. Kaya excited ako. And then tingnan natin kung ano ang magiging eksena ng bawat kandidata na sasali dyan. So talagang sabi ko nga, ito na, kabugan na talaga to. So, sana maka-attend ako. So, I'm so excited para sa panimula ng Miss Universe Thailand. Kayo ba? At mapapanood nyo to sa kanilang YouTube channel. So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, pambato ng Peru ngayong taon na to. Malakas ba ang laban? To be honest, malakas naman yung laban nila sa Miss International kasi maganda ang pambato nila sa Miss International. At parang feeling ko, nako, mag-ingat dito si Angelica Lopez kasi mukhang may ibubuga ang Peru ngayong taon na to. So, ang ganda ng itsura, ang ganda ng dimple, ang ganda ng height. Tapos, sabi ko nga, nako, magkasunod pa sila ni Angelica Lopez. Peru, then Philippines. Oy, good luck sa mga panlaban natin sa Pilipinas. And then, ito rin si Miss Universe Peru na ilalaban nila ngayon si Tatiana. Iba din yung dating, di ba? Kung iisipin mo, Diyos ko, kasunod din dito, Philippines. O, di ba? Kaya naman, medyo nakakakaba dahil ang gaganda ng pambato ng Peru. At kahit sa Cosmo, pero syempre hindi naman ako natatakot kasi Peru and then Philippines, but mas maganda naman si Atisa Manalo. Charot. So, yun. So, alam ko na kaya niyang sumabay sa ganda ni Miss Peru sa Cosmo. Ito naman, syempre, unique ang ipinapakita dito ni Chelsea Manalo. Kaya parang feeling ko okay lang. Laban lang. And then si Angelica Lopez, good luck. Charot. So, good luck kay Angelica. Alam ko naman palaban naman si Angelica. Idadaan niya sa performance level. Diba? So, yon. Diyos ko, nakakakaba. Kinakabahan ba kayo? Ako, yes. Kinakabahan ako konti. And then, tingnan natin kung ano ang pasabog. Pero ito ang pasabog, Miss Charm. Diyos ko, syempre, nagpasa na nga ng officially photos itong si Cyril Payumo dito sa organization ng Miss Charm. So, ang chika ko dyan ay, syempre, nagandahan sila kay Cyril Payumo. Obviously ba? So, ayun. So, para sa akin, syempre, nakikita ko na maganda ang eksena ni Cyril, and then sabi ko nga, naghihintay na lang talaga si Cyril ng pageant. Parang feeling ko ready na rin si Cyril Payumo. Kung si Atisa Manalo ay pinag-uusapan dito sa Cosmo,
I think si Cyril Payumo din, pag lumaban na yan, talagang aabangan yan ng lahat. Dahil alam naman natin na Cyril Payumo ay palaban din talaga sa entablado. So good luck kay Cyril. Kung ganda ang pag-uusapan, maganda si Cyril eh. Talagang masasabi mo naman na may charm naman talaga siya na ipinapakita. At parang feeling ko, makaka-eksena siya ng bonggang-bongga. And then, syempre, Gloria Diaz, Mama Sam, na-meet na ang ating bagong pambato sa Miss Universe. So, ako para sa akin siguro nakita ni Gloria Diaz yung sarili niya dito kay Chelsea Manalo kasi halos magkahawig sila, di ba? So, siguro nabigyan rin ng magagandang tip ni Gloria Diaz. Ito si Chelsea Manalo. At syempre, pareha sila Miss Universe Philippines. Kaya lang, syempre si Gloria Diaz ay ang ating kauna-unahang Miss Universe. Diyos ko, syempre, flattered at honor to ni Chelsea Manalo na makaharap ang ating Miss Universe. So, natutuwa ako. Inaabangan ko dito kung anong reaction ni Gloria Diaz. Kung ano ang masasabi niya kay Chelsea Manalo, kung ito ba ay may laban sa Miss Universe. So, excited ako sa magiging comment ni Miss Gloria Diaz. Kasi alam naman natin si Gloria, si Madam Gloria Diaz ay talagang, Diyos ko, alam niyo na kung paano to umeksena. But, ako kasi lagi kong inaabangan ko ano yung magiging komento niya sa mga magiging pambato natin. And then, pangalawa, naniniwala ako na nabigyan niya to ng magandang tips kung ano yung mga kailangan pagtuunang pansin, syempre, ng ating pambato na si Chelsea Manalo. So, dalawang Miss Universe na ang nakaharap ni Chelsea Manalo. Una si Pia Wurtzbach, ngayon naman si Gloria Diaz, susunod niya si Catriona Gray na. So, good luck kay Chelsea Manalo. At eto din, syempre, pambato din natin sa Miss World Philippines, umarangkada na kanina si Krishnan Gravides. So, Mama Sam, anong masasabi mo kay Krishnan Gravides dito sa Miss World Philippines? Ang masasabi ko, ang bongga. So, syempre na-miss ko yung mga pa-eksena ni Krishnan Gravides. Lalo na yung mga introduction niya, saka yung mga pasarela niya. So, yun ang na-miss ko kay Krishnan Gravides. Tapos kanina, nakita ko rumampa na siya. So, natuwa ako kasi parang feeling ko, ala, ayan na, nagbabalik na si Krishnan Gravides. Maganda. Maganda si Krishnan Gravides. Kaya lang parang ang na-feel ko kanina, parang nag-matured siya kumpara noon na parang mahiyain pa siya. Tapos parang feeling ko noon na parang iba yung atake ni Krishnan Gravides eh. Pero ngayon parang mas kumpiyansa na siya sa sarili niya, mas palaban na, mas parang buo na yung loob niya. And I hope na magtuloy-tuloy itong laban ni Krishnan Gravides dito sa Miss World at makuha niya syempre yung Miss World Philippines. I'm so excited for her. At naniniwala ako na kakabog naman ang isang Krishnan Gravides. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, hypothetical question daw. Paano kung si Vina daw ang itapat ng Thailand kay Atisa Manalo? Eh di bongga. Charot. So ako para sa akin, syempre, alam naman natin caliber si Vina, pero parang feeling ko kaya pa rin siyang talunin ni Atisa Manalo pagdating sa Q&A, pagdating sa ganda. Kasi iba yung ganda ni Atisa Manalo, especially in person. Iba din yung ganda ni Vina. Parang feeling ko mas kakabog pa rin si Vina. But I think ang Thailand maghahanap sila ng mas matindi pa na itatapat nila dito kay Atisa Manalo. Yung alam mo yun, yung talagang mapapantayan talaga yung ganda ni Atisa o kaya nilang malamon ang ganda ni Atisa. Pero kasi si Atisa Manalo kasi natural ang lumalabas sa kanya. Pero kasi di ba yung iba hindi naman. But good luck, good luck. But kung makakatapat niya si Vina, I think mas malakas pa rin ang Atisa Manalo natin. Di ba? At para naman sa sumunod na chika, Paula Shugart, kinongratulate na ang owner ng Miss Cosmo. Message niya. So, tingin mo, Mama Sam, involved ba dito si Paula Shugart? Siyempre excited tayo para sa magiging eksena ni Paula Shugart kung meron man. Kung siya ba ang nasa likod ng Cosmo, ayan ay malalaman natin in the future. Kasi may sinasabi sila na may magbabalik daw. Ayun nga daw, yung nami-miss natin na letter P at S. Diba? Nagbigay sila ng ganon. So ako para sa akin, syempre excited ako kung part ng Cosmo itong si Paula Shugart. And I think
na ano na nila ng bonggang-bongga to. So, kumbaga parang nabigyan ng magagandang tips at magandang advice itong may-ari ng Cosmo kung ano yung mga dapat gawin. And ako naman, para sa akin, kung talagang nandito talaga si Paula Sugar, di bongga kung nasa likod neto si Paula Sugar. Lalong mas magiging relevant at talagang kapanipaniwala ang magiging labanan dito sa Cosmo. Kumbaga talagang mabigat kasi halos lahat sila ay nandirito na. So, I'm so excited. Excited ako para sa Coronation Night. Excited ako para sa magaganap na first ever pageant ng Cosmo. At excited ako kung sino ang mananalo. Kung tatanghalin ba ng bagong winner ang ating pambato, di ba? So, ayun yung mga inaabangan ko dito sa Cosmo. At higit sa lahat, kung sila Paula Sugar nga pa ay isa din sa mga nasa likod ng competition ng Miss Cosmo ngayong taon na to. So, yan! So, abangan natin yan ng bonggang-bongga kung ano pa yung pasabog. Pero ito ang pasabog. At sa Manalo, talagang nagpasabog ng bonggang-bongga. Anong masasabi mo, Mama Sam, sa ipinapakitang styling at laban dito ni Atisa Manalo? Actually, hindi pa nagsisimula yung competition eh. So, wala pa sila sa competition moment. As in, guest lang sila. Pero grabe ang atake ni Atisa Manalo. As in, talagang umatake siya ng bonggang-bongga. At syempre, ang kinatutuwa ko dito, at least, di ba, nakilala siya ng honor. At nakilala niya yung honor. So, ano doon na talagang kailangan niya magpa-impress. Kaya niya ginagawa to. At higit sa lahat, alam nyo ba, ang pinaka-natuwa ko kay Atisa Manalo, ginagawa niya to dahil sa atin. Dahil inilalaban niya ang Pilipinas sa competition ng Miss Cosmo at gusto niya makuha ang corona ng Cosmo. So yun talaga. So yun talaga yung nakikita ko na talagang ginagawa ni Atisa Manalo yung lahat. At talagang parang feeling ko ipapanalo niya talaga tong laban na to. So I'm so excited for September 15. Pagpunta ni Atisa, ano ang pasabog. Diyos ko, ngayon pangalang paandar na eh. Diba? Dumating lang naman doon si Atisa na ang simple-simple. Tapos ngayon parang kala mo may nanalo na. Kung iisipin mo, parang may nagwagi na sa competition. So, ganun katindi. At ganun din kabigat yung styling talaga ni Atisa. Talagang as in, talagang binibigay niya na yung lahat. At ang pinaka-naloka ko dito, sobrang winner. Winner ang ipinapakita ni Atisa Manalo. So sabi ko nga, napaka-incredible talaga ni Atisa bilang isang kandidata. At talagang masasabi ko kung determinasyon ng pag-uusapan nandoon. Alam niyo ba si Atisa wala pa tong pahinga mula noon hanggang ngayon. Pero kung iisipin mo, Diyos ko, saan niya kinukuha yung energy niya day by day, di ba? So, parang natulog lang, tapos paggising, maganda na uli. Sana ganon. Sana all, di ba, Atisa? So, yon. So, nakakatuwang isipin at nakaka-excite at kung ano pa yung ipapakita ng ating pambato. Alam niyo, gusto ko yung styling niya na naka-black siya. Itong styling niyang to, winner na winner talaga siya dito. Sobrang ang ganda. Ang ganda din ng suot. Sobrang panalo. Wala akong masabi. Diyos ko, Atisa, ikaw na. Ikaw na ang naghihintay na reyna dito sa Cosmo 2024. So, para sa akin para sa akin, talagang kabog. Sabi nga ganun, Mama, sa maganda din si Miss Peru. Sabi ko nga kanina, di ba? Yes, maganda si Miss Peru. Pero syempre kaya din pantayan ni Atisa yan. So aabangan natin yung mga Latinas. Kung sino yung mga magiging kandidata ng Miss Cosmo. So sabing ganun, dapat daw doon daw mag-ingat si Atisa Manalo. Ako naman parang feeling ko, dati nga sa Miss International, kinabog niya rin yung mga Latinas, di ba? So nakain lang siya ni Miss Venezuela. At sana dito, hindi. So, yon. So, I hope, di ba, na sana makaariba talaga dito sa Atisa ng bonggang-bongga. At grabe ang winner ng prize. So, ako para sa akin, talaga, impactful beauty ang pag-uusapan. Ibinigay yun ni Atisa Manalo ng bonggang-bongga. At very impactful talaga ang beauty na ipinapakita ni Atisa Manalo dito sa competition ng Miss Cosmo. Actually, hindi pa competition guesting nila sa Miss Cosmo. No? Kung iisipin mo, Diyos ko, nakakaloka. Talagang kala mo may nanalo na. But hintayin natin yung mga paandar pa ni Atisa Manalo sa mga susunod na araw, bukas at saka
hanggang 14 pa siya dun eh. So, tingnan natin kung ano pa yung mga pasabog na gagawin niya. So, yon. Kayo guys, ano ba guys ang tingin ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, ikaw ba naniniwala ka ba na ang nasa likod ng Miss Cosmo ay si Paula Shugart? At tingin mo ba si Atisa Manalo kaya ang magiging kauna-unahang Miss Cosmo International? So, ano guys ang tingin mo? Comment below. So, yon guys. Maraming salamat syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.